Bumiyahe na pa-Canada si Pangulong Bongbong Marcos para sa 4 na araw na state visit. Inaasahan magkaroon ng bilateral talks si PBBM kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, sa Canadian business leaders at investors at sa Filipino community sa Vancouver. Itinalagang caretakers ngayon ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino. Natuloy ang biyahe niya sa kabila ng rally ng Iglesia ni Cristo. Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. But let's just keep everything stable and peaceful, and so far it has been. Sa kabila ng rally, nanindigan si Ombudsman Boying Remulla na tuloy ang paghahain ng kanyang opisina ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Una nang inanunsyo ni Remulla noong Lunes na ihahain nila ito ngayong linggo. Nagugat ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 elections na hindi idiniklara sa COMELEC. Sabi ni Marcoleta sa panayam sa Net25, ayaw magpabanggit ng mga donors niya. Tinawag pa niyang utang ang nasabing halaga. Pero ang ombudsman iginiit na dapat pa rin siyang kasuhan ng plunder dahil hindi nadeklara ang mga contribution sa kanyang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Nothing has changed. We will file. Wala nagbabago. This does not change anything. Okay? May mensahe po kayo sa Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job.